Itinapon ako ni Anton sa kalsada na parang basurang walang silbi dahil sa kasinungalingang baog ako. Habang nagtatawanan sila ni Beatrice sa loob ng marangyang mansyon, tanging ulan at hapdi ng tiyan ang kasama ko. Pero nagkamali sila. Ang inakala nilang katapusan ng aking hininga ay simula pala ng kanilang pagbagsak. Ngayong nagbalik ako, handa na ba silang harapin ang reyna ng kanilang kinatatakutan? Sino nga ba ang tunay na baog sa dangal? Bakit mo pa pinapatagal ang paghihirap natin, Anton? She is useless. Isang baog na pabigat sa pamilya natin. Isipin mo ang dangal ng mga Delos Reyes. Hindi tayo pwedeng mamatay na walang tagapagmana dahil lang sa isang babaeng hindi man lang kayang magpunla ng buhay sa kanyang sinapupunan. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Bawat salita ay may dalang laso na nanunuot hanggang sa kaibuturan ng buto. Sa kabilang panig ng pinto nakatayo si Teresa. Ang kanyang mga kamay na namumula pa dahil sa maghapong paglilinis at pagluluto ng paboritong kare-kare ni Anton ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Ika-5 anibersaryo nila ngayon. Sa loob ng kahong iyon ay ang isang relong matagal niyang pinag-ipunan mula sa kanyang maliit na allowance, isang simbolo ng kanyang pasasalamat dahil sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Ngunit ang init ng pag-asa sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naging yelo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-init ng kanyang mga mata, ang pananakit ng kanyang lalamunan na tila may nakabara na tinik na hindi niya kayang iluwa o lunukin. Hindi gumagalaw si Teresa. Ang maliit na kahon sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas, pumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay, gaya ng dahan-dahang pagguho ng kanyang mga pangarap. Ang hanging nalalanghap niya ay tila naging abo, tuyo, masakit, at nakakasuffocate. Bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Anton, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngunit ang mga matang dati ay puno ng init. Ngayon ay kasing lamig na ng marmol sa sementeryo. Hindi siya tiningnan ni Anton. Sa halip isang puting sobre ang inilapag nito sa lamesang nasa pagitan nila. Sign it, Tessa. Ayoko nang pahabain pa ito. My mother is right. We are just wasting time. Binigyan kita ng 5 taon, pero wala tayong napala. I need an heir, and Beatrice can give me that. Don't make this harder for both of us. Ang boses ni Anton ay walang emosyon, parang nagbabasa lamang ng isang ulat sa negosyo. Walang bakas, ng 5 taong pagsasama, walang alaala ng mga gabi ng bulong ng pag-ibig, walang pagkilala sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Teresa para sa kanyang pamilya at para sa kanyang mapagmataas na ina. Tiningnan ni Teresa ang sobre. Ang mga letra ng kanyang pangalan sa ibabaw nito ay tila naglalayab, sinusunog ang natitira niyang dignidad. Ang kanyang mga daliri ay nanginig, dahan-dahang dumampi sa malamig na papel. Sa bintana, ang unang patak ng ulan ay nagsimulang gumuhit ng mga linyang tila luha sa salamin, sumasabay sa tahimik na pagtangis ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung saan siya nagkulang, kung ang pag-ibig ba ay sinusukat lamang sa kakayahang magbunga. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang matinding katahimikan ng isang pusong tuluyan ng nagkapit-pira-piso. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng ngapdo at kasing talim ng kidlat sa madilim na langit. Sapat ba ang lahat ng pag-ibig at sakripisyo kung sa huli, ang turing sa iyo ay isang gamit lamang na pwedeng itapon kapag napatunayang may sira? Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido ay tila lason na humahapdi sa kanyang mga mata. Ngunit hindi tumigil si Teresa sa pagkuskos ng mga dambuhalang kawali sa madilim at mainit na kusinang yon sa Singapore. Ang amoy ng sebo, ang masangsang na usok ng sili, at ang walang katapusang tumpok ng mga maduming pinggan
ang naging bagong mundo niya. Malayo sa marangyang mansyon ng mga De Los Reyes, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango na dati niyang nakasanayan. Dito sa bansang hindi siya kilala, siya ay isang numero lamang, isang dayuhang manggagawa na handang lunukin ang lahat ng pagod para lamang makalimot. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan ni Anton, ngayon ay puno na ng gasgas, nangingitim ang mga kuko, at laging nanginginig sa sobrang kapaguran. Sa bawat gabi na nakahiga siya sa kanyang masikip na bunk bed, kasama ang 5 iba pang mga OFW, ang tanging kayakap niya ay ang lamig ng aircon at ang hapdi ng kanyang puso. Naalala niya ang huling gabi sa Pilipinas. Ang kanyang sariling ina na inaasahan niyang magiging kanlungan ay tumalikod sa kanya. "Huwag kang babalik dito na talunan, Teresa. Napahiya kami sa mga De Los Reyes. Paano na ang mga utang natin? Kung naging mabuti kang asawa, hindi ka sana pinalayas." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Carmen. Ibinenta niya ang huling alahas na ibinigay ng kanyang ama para lamang makabili ng tiket patungong Singapore, dala ang isang maleta at isang pusong durog na durog. Isang tanghali, habang ang init ng kalan ay tila sumasakal sa kanyang hininga, biglang uminog ang paligid ni Teresa. Ang ingay ng mga utos ng chef at ang kalansing ng mga sandok ay unti-unting lumabo, naging isang mahabang ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at bago pa niya mahawakan ang gilid ng lababo, ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa kanyang paningin. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig na semento na tumama sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital at ang amoy ng disinfectant ang bumati sa kanya. Isang nurse na tsina ang lumapit, may dalang chart at isang tipid ng ngiti. Ang kaba sa dibdib ni Teresa ay tila isang ibon na gustong kumawala. Akala niya ay tatanggalin na siya sa trabaho dahil sa kanyang panghihina. "Miss Teresa, you should be more careful. You are severely dehydrated and exhausted." Ang wika ng doktor sa wikang Ingles na may puntong Singaporean. "But you need to eat well now, not just for yourself." Napatigil ang paghinga ni Teresa. "What? What do you mean, Doc?" "Congratulations, you are 10 weeks pregnant, and based on the ultrasound, you are carrying twins. 2 heartbeats, Miss Teresa. 2 healthy heartbeats." Ang mundo ay tila tumigil sa pag-inog. 2 tibok ng puso. Sa loob ng kanyang sinapupunan, ang matris na tinawag nilang baog, ang katawan na itinakwil dahil walang silbi, ay may 2 buhay na nananahan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng katarungang tanging langit lamang ang makakapagbigay. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dapo sa kanyang puson. Sa gitna ng kanyang pagkakaulila sa ibang bansa, hindi pala siya mag-isa. Ngunit ang ligaya ay mabilis na nabahira ng pait. Pagbalik niya sa kanyang tinutuluyan, isang kapwa Pinay ang nag-abot sa kanya ng isang lukot na dyaryo mula sa Pilipinas na ipinadala sa pamamagitan ng Balikbayan Box. Sa pahina ng Society News, nakita niya ang isang larawan na tila muling sumaksak sa kanyang bagong hilom na sugat. Naroon si Anton, nakangiti at may suot na mamahaling barong, katabi si Beatrice na nakasuot ng isang napakagandang wedding gown. Ang headline ay malaki at malinaw. "The Wedding of the Year, Anton De Los Reyes and Beatrice Aragon tie the knot." Sa ibaba ng larawan, may quote mula kay Doña Carmen, "Finally, our family is complete. We are looking forward to a legitimate heir who will carry our name with pride." Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang tinititigan ang masayang mukha ng kanyang dating asawa. Ang lalaking sumuko sa kanya, ang lalaking naniwala sa kasinungalingan, ay nagsisimula na ng bagong buhay habang siya ay nakikipagsapalaran sa putikan. Dahan-dahan niyang itinupi ang dyaryo, ang kanyang mga mata
na dati ay puno ng luha, ngayon ay nagningas ng isang bagong uri ng apoy. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit at basag na salamin ng kanilang silid. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang mahinang si Teresa. "Huwag kayong mag-alala, mga anak ko," bulong niya sa hangin habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Hindi kayo tatawag ng tatay sa isang lalaking itinakwil ang sarili niyang dugo. Mula ngayon, ako ang inyong ama at ina, at balang araw, malalaman nila kung anong kayamanan ang itinapon nila sa basurahan." Sa labas, ang mga ilaw ng Singapore ay nagsimulang magningning, tila mga saksi sa isang panunumpa na babago sa tadhana ng lahat. 6 na buwan ang lumipas at ang bawat hakbang ni Teresa ay tila isang pakikipagbuno sa grabidad. Ang kanyang tiyan ay malaki na, isang buhay na paalala ng himalang dala ng kambal na kanyang dinadala. Ngunit sa kabila ng bigat ng kanyang katawan, mas mabigat pa rin ang pasaning dala ng kanyang isipan. Sa Singapore, ang bawat sentimo ay pinaghihirapan. Bawat patak ng pawis ay may katumbas na pangarap para sa mga batang hindi pa man naisilang ay tila itinakwil na ng tadhana. Isang hapon, habang naglalakad si Teresa sa isang maliit na parke, malapit sa Orchard Road para magpahinga mula sa pagod na pag-aayos ng mga dokumento sa isang maliit na opisina. Ang bagong trabahong nakuha niya dahil sa kanyang talino sa numero, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang init ng sikat ng araw ay tila tumatagos sa kanyang balat, at ang bawat hininga niya ay naging kapos. Ang paligid, na puno ng mga taong nagmamadali, ay nagsimulang maging isang malabong anino ng mga kulay at tunog. Napahawak siya sa isang bakal na sandalan ng bangko. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, at ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng mga itim na tuldok. Sa pagkakataong yon, tanging ang takot para sa kanyang mga anak ang namayani. "Huwag muna! Huwag muna ngayon!" bulong niya sa kanyang sarili, habang dahan-dahang nawawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Bago pa man tumama ang kanyang katawan sa semento, isang pares ng matitibay na braso ang sumalo sa kanya. Hindi ito ang marahas na pagkakahawak na nakasanayan niya kay Anton. Ito ay banayad, tila isang proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Naamoy niya ang bango ng malinis na labada na may halong kaunting amoy ng sandalwood. Isang amoy na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan bago tuluyang magdilim ang lahat. Nang muling magkamalay si Teresa, hindi ang matigas na semento ang kanyang naramdaman, kundi ang malambot na tela ng isang mamahaling jacket na ginawang unan sa ilalim ng kanyang ulo. Nakasilong siya sa ilalim ng malalagong puno at isang lalaki ang nakaluhod sa kanyang tabi, may hawak na bote ng malamig na tubig. "Steady lang, miss. Inom ka muna. You fainted because of the heat," wika ng lalaki. Ang boses nito ay baritono, malalim pero puno ng pag-aalala. Tumingala si Teresa at nakita ang mga matang kasing itim ng gabi, ngunit kasing liwanag ng mga bituin. Ito si Gabriel. Hindi siya mukhang isang tipikal na milyonaryo. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit may aura siya ng awtoridad at kabutihan na hindi matatawaran. "Salamat. Salamat, sir," mahinang tugon ni Teresa habang sinusubukang umupo ng maayos. Agad siyang tinulungan ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay nanatili sa likod ni Teresa para bigyan ito ng suporta. "Filipina ka pala!" Nakangiting sabi ni Gabriel nang marinig ang kanyang punto. "Magpahinga ka muna rito. Huwag kang magmadali. Masama sa mga baby ang masyadong pagod." Napatitig si Teresa sa lalaki. Paano nito nalaman? Tumingin si Gabriel sa malaking tiyan ni Teresa at muling ngumiti. Isang ngangiting hindi mapanghusga kundi puno ng pagkilala. Halata naman, di ba? At mukhang malalaki silang bata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Teresa ng init sa kanyang puso na hindi galing sa galit. "Mag-isa lang kasi ako rito, sir. Kailangang magtrabaho para sa kanila." Kinuha ni Gabriel ang isang malinis na panyo sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Teresa.
I'm Gabriel, at hindi ka na mag-isa ngayon. Sa tingin ko, hindi aksidente na dito ako dumaan ngayong hapon. May kung anong kislap sa mga mata ni Gabriel na nagpaliwanag sa madilim na mundo ni Teresa. Hindi niya alam kung bakit, pero sa presensya ng lalaking ito, naramdaman niya ang isang bagay na akala niya ay namatay na kasabay ng kanyang divorce papers, ang pag-asa. Ngunit habang tinititigan niya si Gabriel, napansin niya ang isang mamahaling relo sa bisig nito. Isang limitadong edisyon na tanging ang pinakamayayaman lamang sa Asya ang kayang magmay-ari. Sino nga ba ang lalaking ito na bigla na lang sumulpot sa kanyang buhay? Bago pa siya makapagtanong, tumunog ang telepono ni Gabriel. Yes, tell the board members I'll be there in 10 minutes. I just had an important encounter. Tumingin muli si Gabriel kay Teresa bago tumayo. Take this, Teresa. Iniabot niya ang isang business card na kulay ginto ang mga letra. Imperial Investments. Tawagan mo ako kapag maayos na ang pakiramdam mo. I'm looking for a brilliant assistant who knows how to handle more than just documents. At sa tingin ko, ikaw ang hinahanap ko. Naiwang tulala si Teresa habang pinagmamasdan ang likod ni Gabriel na lumalayo. Sa kanyang kamay, ang business card ay tila isang susi, patungo sa isang pintong hindi niya inakalang magbubukas para sa kanya. Ngunit sa likod ng card, may nakasulat na maikling mensahe sa pen. Ang mga bituin ay mas nagniningning sa pinakamadilim na gabi. Maniwala ka, ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Imperial Investments ay tila isang malalim na lawa na walang sino mang nangangahas na lumangoy. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo ang isang babaeng malayo sa anyo ng basang sisiw na pinalaya sa isang mansyon 5 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang suot na suit ay kasing talas ng kanyang isipan at ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay tila babala sa sino mang susubok sa kanyang pasensya. Hindi na siya si Teresa na yumuyuko sa bawat sigaw ni Doña Carmen. Siya na ngayon, si Madam Tessa, ang babaeng kinatatakutan at rerespetuhin sa mundo ng pananalapi sa Singapore. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may mga sugat dahil sa pagkuskus ng kawali, ngayon ay may hawak na pluma na kayang magpabagsak o magpaangat ng isang korporasyon sa isang pirma lamang. Sa loob ng 5 taon, bawat patak ng luha ni Tessa ay naging bakal. Bawat gabi ng pag-iyak habang pinapatulog ang kanyang kambal ay naging pundasyon ng kanyang determinasyon. Naalala niya ang mga unang taon, ang hirap ng pag-aaral ng kursong negosyo sa gabi habang nagtatrabaho sa araw, ang sakit ng likod sa pagbubuhat ng 2 sanggol, at ang pangungulila sa isang bayang nagtaboy sa kanya. Ngunit sa bawat pagod, naroon si Gabriel. You're drifting again, Tessa. Bulong ng isang pamilyar na boses sa kanyang tabi. Lumingon si Tessa at nakita ang banayad ng ngiti ni Gabriel. Sa loob ng 5 taon, nanatili itong sandigan niya. Si Gabriel ang nagturo sa kanya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan, kundi sa kanyang kakayahang bumangon. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis. Ito ay tila isang dahan-dahang pag-akyat sa bundok, puno ng paggalang at mga tahimik na pagsuporta. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon, Gabriel. Tugon ni Tessa sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim. 5 taon na ang lumipas. And look at you now. You're not just a survivor, you're a queen. Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay bakas ang paghanga na higit pa sa pagkakaibigan. Inabot niya ang kamay ni Tessa sa ibabaw ng lamesa at marahang piniga ito. Isang simpleng kilos na nagdala ng init sa puso ni Tessa. The board has approved the expansion. We are heading to the Philippines, Tessa. Ang Imperial Investments ang magiging main partner para iligtas ang kumpanyang nalulubog sa utang. Napatigil ang mundo ni Tessa. Ang kumpanyang tinutukoy ni Gabriel ay walang iba, kundi ang De Los Reyes Group of Companies.
Ang kumpanyang itinayo sa dugo at pawis ng pamilya ng lalaking tumalikod sa kanya. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapaikot sa mundo. Ang babaeng itinuring nilang basura ay siya na ngayong may hawak ng kanilang kapalaran. Pag-uwi ni Tessa sa kanyang marangyang penthouse, sinalubong siya ng dalawang maliliit na anghel. Si Leo, na may mga matang kasing talas ng kay Tessa, at si Luna, na may ngiting kasing liwanag ng umaga. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang katuwiran, kung bakit kailangan niyang maging matatag. Sa bawat yakap ng mga bata, nararamdaman ni Tessa na ang lahat ng sakit ay may kapalit na ligaya. "Mommy, are we going to Jollibee later?" Tanong ni Luna habang nakakapit sa binti ng kanyang ina. Natawa ng bahagya si Tessa at binuhat ang anak. "Soon, sweetheart. We're going to a place where there's a lot of Jollibee. We're going home." Ngunit habang nakatingin si Tessa sa malayo, sa direksyon ng dagat na naghihiwalay sa Singapore at Pilipinas, isang mabigat na tanong ang nanahan sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang mga mukhang naging sanhi ng kanyang bangungot? Handa na ba siyang makita ang pagkamangha at takot sa mga mata ni na Anton at Doña Carmen kapag nalaman nilang ang reynang kanilang kinakaharap ay ang babaeng dati nilang niluraan? Ang nakaraan ay tila isang malalim na sugat na bagaman tuyo na, ay muling kumikirot sa bawat pag-ihip ng hanging habagat. Alam ni Tessa na ang pagbabalik niya ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang hangin ng Maynila ay hindi nagbago, mabigat, maalinsangan at may dalang amoy ng alikabok na tila sumasakal sa bawat alaala. Pagkababa pa lamang ni Tessa sa eroplano, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait. 5 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin niya ang lupang ito bilang isang basang sisiw. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ng airport ay tila isang deklarasyon ng digmaan. "Mommy, why is it so hot here?" Reklamo ni Luna habang hinihila ang laylayan ng suot na silk blouse ng kanyang ina. Ngumiti ng bahagya si Tessa at hinaplos ang buhok ng anak. "It's okay, sweetheart. We'll be in the car soon. Just stay close to Mommy and Tito Gabriel, okay?" Sa tabi niya, si Gabriel ay tila isang matayog na pader na nagbibigay ng proteksyon. Hawak nito ang kamay ni Leo, na tahimik na nagmamasid sa paligid na may talino sa mga mata na tila mas matanda pa sa kanyang tunay na edad. Sa paningin ng sino mang makakakita sa kanila, sila ay isang perpektong pamilya, isang matagumpay na negosyante, ang kanyang magandang asawa, at ang kanilang dalawang anghel. Habang naglalakad patungo sa arrival area, hindi mapigilan ni Tessa na maalala ang huling pagkakataon na narito siya. Tila bumalik ang kanyang gunita sa araw na wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Tanging ang takot para sa kinabukasan ang baon. Naalala niya ang boses ni Anton na nangingibabaw sa ingay ng paligid. "Umalis ka na, Tessa. Huwag mo nang dungisan ang pangalan namin." Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Tessa nang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto sa kabilang panig ng salamin na humahati sa mga pasahero at sa mga sumasalubong. Isang lalaki na may suot na gusot na barong, tila pagod ang mga mata, at may hawak na karatula na may pangalan ng isang foreign investor. Si Anton. Hindi na ito ang mapagmataas na lalaking iniwan niya. Mas payat ito ngayon. Ang mga balikat ay tila bumabagsak sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. Sa tabi nito ay si Beatrice, na bagaman nakasuot ng makapal na makeup, ay hindi maitatago ang inis sa muka habang paypay ng paypay. Sila ay nandoon upang sumalubong sa mga kinatawan ng Imperial Investments, ang mga taong magliligtas sa kanila mula sa bangkarote. Hindi alam ni Anton na ang reynang kanyang hinihintay ay ang babaeng dinuraan niya noon. Naramdaman ni Tessa ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit bago pa man ito mapansin ng iba, naramdaman niya ang mainit na palad ni Gabriel na dumapos sa kanyang likuran. Isang banayad na haplos na tila nagsasabing, "Nandito ako, hindi ka na biktima." "Handa ka na ba, Tessa?" bulong ni Gabriel.
Ang kanyang boses ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Tessa sa kasalukuyan. Inayos ni Tessa ang kanyang suot na mamahaling sunglasses. Tumingin siya sa direksyon ni na Anton nang walang anumang emosyon. Handang-handa na ako, Gabriel, pero hindi pa sila handa para sa akin. Naglakad sila palabas. Habang papalapit ang kanilang grupo sa kinaroroonan ni na Anton, isang kakaibang kilabot ang gumuhit sa katawan ni Anton. Lumingon siya. Tila hinahanap ang pinagmumula ng isang pamilyar na bango, ang amoy ng sampagita na hinaluan ng tapang at tagumpay. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa likuran ng isang babaeng napapalibutan ng mga bodyguard na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang kaharian. Anton, ano ba? Kanina ka pa tulala. Ayun na yata ang mga investor. Asik ni Beatrice habang kinukurot ang braso ng asawa. Napailing si Anton at muling tumingin sa karamihan, ngunit ang babaeng kanyang nakita ay lulan na ng isang itim na limousine. Isang kakaibang kaba ang nanahan sa kanyang dibdib, isang kaba na hindi niya maipaliwanag, tila isang babala mula sa nakaraan na ang bawat utang ay may nakatakdang araw ng paniningil. Siguraduhin niyo na ang lahat ay perpekto. This investment is our only hope, Anton. Kailangan nating makuha ang tiwala ng CEO ng Imperial Investments para maibalik ang dangal ng mga De Los Reyes na sinira ng mga walang kwentang tao sa paligid natin. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom, puno ng kapangyarihan at pagmamataas na tila hindi nabawasan ng nagbabadyang pagkabangkarote ng kanilang kumpanya. Sa labas ng pinto, nakatayo si Tessa. Ang bawat salita ng kanyang dating biyenan ay tila mga anino ng nakaraan na pilit siyang hinahila pabalik sa panahong siya pa ang tagatimpla ng kape sa silid na ito, ang tagasunod sa bawat utos at ang tagatanggap ng bawat panlalait. Dahan-dahang huminga ng malalim si Tessa. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa malamig na hangin ng pasilyo, isang bango ng tagumpay na malayo sa amoy ng ulam at pawis na dati niyang taglay. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang siko, isang tahimik na paalala na siya na ang may hawak ng baraha ngayon. Tumango si Tessa, inayos ang kanyang suot na puting blazer at hudyat ng kanyang pagpasok. Bumukas ang mga dambuhalang pinto. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng katarungan. Bawat hakbang ay nagpapatahimik sa mga boses sa loob. Tumayo si Anton. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa para sa isang bagong investor. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naging isang maskara ng matinding gulat at pangamba. Good morning everyone, I am Tessa Imperial, the CEO of Imperial Investments. Ang kanyang boses ay malinaw, malamig, at walang bakas ng anumang emosyon habang inililibot niya ang kanyang paningin sa mga taong naging dahilan ng kanyang paghihirap. Ang baso ng tubig na hawak ni Doña Carmen ay dahan-dahang nanginig hanggang sa tumagas ang likido sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa pagkagulat. Ang kanyang labi ay nangatal, ngunit walang salitang lumalabas. Tita Risa? Ang pabulong na sambit ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng naglalabas ng kakaibang awtoridad at ganda, ay ang dating asawa na itinapon niya sa ulan. Umupo si Tessa sa kabisera ng lamesa, ang pwestong para lamang sa pinakamakapangyarihan sa silid. Tessa, just Tessa, Mr. De Los Reyes, we are here for business, not for a reunion. Putol niya sa anumang balak ni Anton na banggitin ang kanilang nakaraan. Lumingon siya kay Doña Carmen na tila ngayon lang niya napansin. And you must be the chairwoman. I heard your company is bleeding money. Quite a shame for a family that values honor so much. Ang mga salita ni Tessa ay tila mga sampal na binitiwan ng may ngiti. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Doña Carmen, ang galit na pilit nitong itinatago dahil sa desperasyon sa pera. Si Beatrice na nakaupo sa tabi ni Anton ay hindi rin makapagsalita.
Ang kanyang mukha ay putlang-putla habang nakatitig sa mamahaling alahas na suot ni Tessa. Mga bagay na kahit kailan ay hindi niya nagawang angkinin ng may tunay na karangalan. Sa loob ng 2 oras, naging isang paghihirap para sa mga De Los Reyes ang bawat minuto ng meeting. Inisa-isa ni Tessa ang mga pagkakamali sa kanilang pamamahala, bawat butas sa kanilang mga plano at bawat kahinaan ng kanilang kumpanya. Pinanood niya kung paano yumuko ang ulo ni Anton sa hiya at kung paano nanginginig ang mga balikat ni Doña Carmen sa bawat pagpuna niya. Ito ang katarungang matagal na niyang pinangarap, ang makitang nagmamakaawa ang mga taong dating nagpababa sa kanya. Bago matapos ang pulong, tumayo si Tessa at inayos ang kanyang mga dokumento. I will think about this investment. But let me be clear. Imperial Investments does partnership only with people of integrity. And based on what I see today, you have a lot of cleaning up to do. Lalabas na sana si Tessa nang biglang humabol si Anton. Tessa, sandali lang. Please, kailangan nating mag-usap. 5 years. 5 years kaming walang balita sa'yo. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ngayon lang? Tumigil si Tessa ngunit hindi siya lumingon. Ang boses ni Anton ay hindi na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa halip, ito ay tila isang ingay na lamang na nakakagambala sa kanyang kapayapaan. 5 years ago, you chose to listen to lies, Anton. You chose to throw me away because you thought I was broken and useless. Now, I am simply returning the favor. Paglabas ni Tessa sa gusali, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw ng Maynila. Pumasok siya sa loob ng sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling mabigat. Sapat na nga ba ang makita silang nagdurusa sa harap niya? O ito pa lamang ang simula ng isang bagyong mas malakas pa sa lahat ng kanyang pinagdaanan? Hindi makatulog si Anton sa gabing iyon. Ang bawat sulok ng kanilang silid ni Beatriz ay tila puno ng mga anino ng pagsisisi na unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Nakatitig siya sa kisame habang sa kanyang tabi ay mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, walang kaalam-alam sa bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang imahe ni Tessa sa boardroom, ang kanyang malamig na tingin, ang kanyang boses na kasing talas ng kristal at ang awtoridad na tila isang korona sa kanyang ulo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Saan nagmula ang babaeng yon? Paanong ang isang babaeng iniwan niyang walang kahit ano ay nagawang itayo ang sarili niyang kaharian sa loob lamang ng 5 taon? Ang tanong na ito ay tila isang mitya na nagliyab sa kanyang kuryosidad. Isang kuryosidad na may halong pait at matinding selos. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, minabuti ni Anton na maghintay sa labas ng hotel kung saan namamalagi ang mga kinatawan ng Imperial Investments. Nakasakay siya sa kanyang lumang sasakyan, nakatago sa likod ng madidilim na salamin, nagmamasid na tila isang magnanakaw sa sarili niyang nakaraan. Hindi nagtagal, lumabas si Tessa. Suot nito ang isang asul na dress na nagpatingkad sa kanyang kutis at sa tabi niya ay ang lalaking laging nakabantay sa kanya, si Gabriel. Naramdaman ni Anton ang paghigpit ng kanyang hawak sa manibela nang makitang inalalaya ni Gabriel si Tessa papasok sa isang itim na SUV. May kung anong lambing sa kilos ni Gabriel na nagpabilis sa tibok ng puso ni Anton dahil sa galit. Sino ka ba talaga sa buhay niya? Bulong ni Anton sa sarili habang dahan-dahang binubuhay ang makina ng kanyang sasakyan para sundan sila. Tumigil ang sasakyan ni Tessa sa isang sikat na botanical garden na may nakatagong playground para sa mga bata. Mula sa malayo, pinanood ni Anton si Tessa na bumaba. Ngunit ang kanyang mundo ay tila gumuho ng bumukas ang pinto sa likuran at 2 maliliit na bata ang tumalon palabas. Masayang tumatakbo patungo kay Tessa. "Mommy! Mommy! Look at the butterflies!" Ang masayang sigaw ng batang babae. Napatigil si Anton.
ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Mommy, may mga anak si Tessa? Ang babaeng pinalayas ng kanyang ina dahil sa pagiging baog ay may mga anak na? Isang malakas na pintig ang naramdaman ni Anton sa kanyang sentido. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat. Dahan-dahang lumabas si Anton sa kanyang sasakyan, tila hinihila ng isang puwersang hindi niya mapigilan. Nagtago siya sa likod ng malalagong halaman. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang bata na ngayon ay kalaro na ni Gabriel. Pinanood niya ang bawat galaw ng batang lalaki, ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag nag-iisip, ang hugis ng kanyang mga mata at ang paraan ng kanyang pagtawa. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Anton. Ang batang lalaki, si Leo, ay tila isang buhay na refleksyon ng kanyang sariling mga larawan noong siya ay bata pa. Ang bawat kurba ng mukha nito, ang bawat kislap ng mata, ay kasing pamilyar ng sarili niyang mukha sa salamin. Sa pagkakataong yon, ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Winawasak ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Hindi baog si Tessa. Ang mga batang iyon. Ang mga batang iyon na tinatawag si Gabriel na tito at kayakap ni Tessa ng buong pagmamahal ay may mga katangiang hindi niya pwedeng itanggi. Naramdaman ni Anton ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagsisisi ay tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Kung ang mga batang iyon ay kanya, kung ang kambal na iyon ay ang kanyang dugo at laman, anong uri ng halimaw siya para itapon ang kanilang ina sa lansangan? Biglang lumingon si Tessa sa direksyon ng mga halaman, tila naramdaman ng isang matang nakamasid sa kanya. Agad na nagtago si Anton. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit huli na ang lahat. Ang binhing itinanim ng pagdududa ay nagsimula ng mag-ugat at ang katotohanan ay unti-unti nang humuhulagpos mula sa dilim. Habang nakasandal sa malamig na pader, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin. Kasing pait ng kamatayan. Paano niya mababawi ang isang pamilyang hindi niya man lang nalamang kabilang siya bago niya ito tuluyang winasak? Huwag mong isipin na dahil nagbalik ka na may ginto sa katawan, ay mababawi mo na ang lahat. Tessa, you are nothing but a ghost from the past, and I will make sure you stay dead in Anton's heart. Ang mga salitang yon ni Beatrice ay tila isang malansang bulong na naglalayab sa loob ng marangyang silidaklatan ng mga De Los Reyes. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, tinititigan ang kanyang sariling refleksyon habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. Ngunit sa likod ng kanyang mapanlinlang na ganda ay ang isang takot na hindi niya maipaliwanag. Nakita niya ang pagbabago kay Anton mula nang magpakita si Tessa. Ang pagiging tulala nito, ang hindi pag-uwi sa tamang oras, at ang lamig ng pakikitungo nito sa kanya. Alam ni Beatrice na nanganganib ang kanyang posisyon, ang lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin, ang yaman, ang status, at ang lalaking inakala niyang pagmamay-ari na niya, ay tila dahan-dahang nadudulas sa kanyang mga daliri. Hindi siya papayag. Kung kinakailangang pumatay siya ng dangal ng tao sa pangalawang pagkakataon, gagawin niya. Mama, kailangan nating kumilos, wika ni Beatrice nang pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang matanda ay bakas din ang pagkabalisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tungkod. Anong balak mo, Beatrice? Hindi na siya ang dating Tessa na pwedeng saktan lang ng salita. May pera na siya. May kapangyarihan. Tugon ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan na hinaluan ng galit. Ngumiti si Beatrice, isang ngiting kasing talim ng labaha. Ang pera ay hindi nakakabili ng malinis na pangalan, Mama. Gagamitin natin ang charity gala bukas. Iimbitahan natin ang lahat ng media, ang lahat ng matataas na tao sa lipunan. At doon, ipapahiya natin siya.
Ilalabas natin ang kwento na iniwan niya si Anton para sa isang mayamang foreigner sa Singapore habang kasal pa sila. Ipapalabas nating ang mga batang kasama niya ay bunga ng kanyang pagtataksil. Habang binubuo nila ang maitim na balak, si Tessa naman ay nasa kanyang suite. Tinititigan ang mga larawan ng kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Nararamdaman niya ang nagbabadyang unos. Alam niyang hindi titigil ang mga kaaway niya hanggat hindi siya nakikitang gumagapang muli sa putikan. "Are you okay, Tessa Mera?" Tanong ni Gabriel na pumasok dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. "I know they're planning something, Gabriel. I can feel it in the air." Mahinang sagot ni Tessa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng tasa. Naupo si Gabriel sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Let them try. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Bawat bitag na itatayo nila, ako ang sisira. You just have to stand tall, my queen." Dahan-dahang isinandal ni Tessa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Sa gitna ng takot at galit, ang init ng katawan ni Gabriel ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, hawak ni Beatrice ang isang lumang dokumento, isang pekeng ebidensya na binuo niya 5 taon na ang nakalilipas. "Bukas, Tessa. Bukas ay malalaman ng buong mundo kung gaano kakadumi." Bulong ni Beatrice sa hangin habang pinapanood ang pagsikat ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang mapayapang maskara sa isang madugong labanan na malapit ng sumiklab. Isang pagkakamali lamang, isang maling hakbang, at maaaring mawasak ang lahat ng pinaghirapan ni Tessa. Ngunit ang hindi alam ni Beatrice, ang isang babaeng nanggaling na sa impyerno ay hindi na natatakot sa apoy. Magkano ba ang halaga ng isang dangal na matagal mo nang ibinenta, Beatrice? O baka naman, wala na talagang natitira sa'yo, kaya pilit mo ring kinukulayan ng dumi ang buhay ng iba. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ni Tessa, kundi umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin bago bumaba sa grand ballroom ng hotel. Suot niya ang isang kulay pulang gown na tila naglalayab, isang kulay na sumisimbolo sa dugo ng kanyang mga sakripisyo at sa apoy ng kanyang muling pagsilang. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay nakasuot ng isang itim na tuksido. Ang kanyang tindig ay tila isang toring hindi matitibag, handang sumalo sa anumang palaso na ibabato sa reynang kanyang pinoprotektahan. Ang bawat hakbang nila pababa sa engrandeng hagdan ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang digmaan. Ang bawat kislap ng mga kamera ay tila mga mata ng mga buwaya na naghihintay ng pagkakamali. Pagpasok nila sa bulwagan, ang bulungan ng mga matataas na tao sa lipunan ay tila isang koro ng mga bubuyog. Naroon sina Anton, Beatrice at Doña Carmen na nakatayo sa gitna ng bulwagan, tila mga hari at reyna ng isang kahariang unti-unti nang naglalaho. Hindi nagtagal. Sa gitna ng programa, humiling ng atensyon si Beatrice. Hawak niya ang mikropono, ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng basag na bote. "Ladies and gentlemen, we are honored to have the CEO of Imperial Investments here tonight." Simula ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tessa na tila isang maninila. Ngunit bilang isang komunidad na nagpapahalaga sa moralidad at katapatan, hindi ko mapigilang magtanong, paano nga ba ang isang babaeng nawala ng 5 taon na iniwan ng kanyang asawa para sa isang buhay sa ibang bansa, ay bigla na lang nagbalik na may dalang mga anak na hindi naman alam kung sino ang ama? Is it right to trust our money to someone whose life is built on scandals and hidden sins? Ang bawat salita ni Beatrice ay tila mga latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Nakita ni Tessa ang pagkuyom ng mga palad ni Gabriel, ang galit na nagpupumiglas sa kanyang mga mata. Ngunit nanatiling kalmado si Tessa.
Hindi siya kumibo. Tanging ang kanyang malamig na titig ang sumasagot sa bawat paratang. Beatrice, tama na yan. Suway ni Anton, ngunit ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Tessa at sa kanyang asawa. Bakit, Anton? Natatakot ka bang malaman ng lahat na ang dating asawa mo ay isang babaeng hindi marunong makontento? Na ang kambal na ipinagmamalaki niya ay bunga lamang ng kanyang pakikipagsapalaran sa Singapore habang tayo ay nagdurusa rito? Patuloy ni Beatrice, ang kanyang boses ay mas lalong naging matinis at mapangapi. Inilabas niya ang isang brown envelope. Ang laman nito ay ang mga litrato ni Tessa, kasama ang iba't ibang kliyente sa Singapore, na kinuha sa mga anggulong tila sila ay masyadong malapit. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa kanilang suite. Ang bawat paninira ni Beatrice ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa kanyang puso. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Bawat mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tessa, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng bulwagan. Isang boses na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kapal din naman ng mukha mo para magsalita tungkol sa moralidad. Beatrice, gusto mo bang ilabas ko rito kung sino talaga ang ama ng dinadala mo noon na nawala rin ng misteryoso? Ang lahat ay napalingon sa direksyon ng boses. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang waiter, ngunit may mga matang puno ng paghihiganti. Ang dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang mukha ni Beatrice ay biglang nawalan ng kulay. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nanginginig, habang ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Napatingin si Anton sa waiter, pagkatapos ay kay Beatrice, at sa huli ay kay Tessa. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimula ng magtagpi-tagpi sa kanyang isipan. Isang malaking gulo ang malapit ng sumabog, at sa gitna nito, ang katarungang matagal nang natutulog ay dahan-dahan nang nagigising. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naging yelo sa sobrang lamig ng tensyon. Ang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter na nagpakilala sa pangalang Marco ay dahan-dahang lumapit sa gitna. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan para sa reputasyon ni Beatrice. Napako ang tingin ni Anton sa kanyang asawa. Ang mukha ni Beatrice, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay kasing puti na ng telang nakatakip sa mga lamesa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikukubli, at ang mikroponong hawak niya ay naglalabas ng matinis na ugong dahil sa pagyanig ng kanyang buong katawan. Marco, anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Baliw ang lalaking ito. Guard, ilabas niyo siya. Ang bulyaw ni Beatrice, ngunit ang kanyang boses ay piyok at puno ng takot. Ngumiti si Marco, isang nangiting puno ng pait at matagal na pagtitiis. Bakit, Beatrice? Natatakot ka bang malaman ng asawa mo kung sino talaga ang ama ng batang ipinalaglag mo noong nalaman mong baog ang asawa mo, pero kailangan mong panatilihin ang kapit sa yaman ng mga De Los Reyes? Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon sa nagaganap na iskandalo. Si Doña Carmen ay tila hihimatayin. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang upuan, habang ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding kahihiyan. What is he talking about, Beatrice? Ang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napapalitan ng isang nakapanlulumong realization. Anton, huwag kang maniwala sa kanya. Binabayaran siya ni Tessa para sirain tayo. Gawa-gawa lang ang lahat ng mga ito.
ang pagmamakaawa ni Beatrice habang pilit na humahawak sa braso ni Anton, ngunit marahas siyang itinaboy ng lalaki. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Tessa. Pinanood niya ang bawat eksena na tila isang pelikulang matagal na niyang alam ang katapusan. Naramdaman niya ang init ng palad ni Gabriel sa kanyang likuran, isang tahimik na suporta na nagsasabing sapat na ang kanyang nasaksihan. Hindi ko na kailangang magbayad ng kahit sino, Beatrice. Ang malamig na wika ni Tessa, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Gaya ng ginawa niyo sa akin, 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat kasalanan ay may kabayaran. Humarap si Tessa kay Anton na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Ang puso ni Tessa ay hindi na nakakaramdam ng galit para sa lalaking ito, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang taong naging bulag sa harap ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Tessa, patawarin mo ako. Ang mahinang sambit ni Anton, ang kanyang mga mata, ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Ang mga bata, si Leo at Luna, sila ba ang mga anak ko? Tinitigan ni Tessa si Anton ng matagal. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila 1 taon ng paghihirap. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Anton, isang pag-asang hindi niya kayang ibigay sa paraang gusto nito. Ang mga anak ko ay may ama, Anton, ang sagot ni Tessa, sabay tingin kay Gabriel na ngayon ay nakatayo ng matuwid sa kanyang tabi. Isang amang nanatili noong kailangan ko ng masasandalan. Isang amang hindi ako kailanman pinagbitangan o itinakwil dahil lamang sa isang pekeng papel. Ang dugong dumadaloy sa kanila ay maaaring galing sa iyo, pero ang kanilang pagkatao, ang kanilang kinabukasan, iyon ay hinding-hindi mo na pagmamay-ari. Tumalikod si Tessa at dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom, kasama si Gabriel. Iniwan niya ang kaguluhan sa likuran, ang pagsisigawan ni Beatrice at Marco, ang pagbagsak ni Doña Carmen sa kanyang upuan, at ang pagluhod ni Anton sa gitna ng sahig, habang tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga palad. Paglabas nila sa hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa pisngi ni Tessa. Tumingala siya sa madilim na langit kung saan nagniningning ang ilang mga bituin. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 5 taon ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Tapos na, Tessa, bulong ni Gabriel habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Hindi pa, Gabriel, tugon ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang determinasyon. Ito pa lamang ang simula ng aking tunay na kalayaan. Pero bago ang lahat, kailangan nating harapin ang huling piraso ng katotohanan. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa hotel, nakita ni Tessa sa side mirror ang mabilis na paghabol ng sasakyan ni Anton. Ang mga ilaw nito ay tila mga matang nagmamakaawa sa gitna ng dilim. Isang malakas na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa kalsada at isang malaking anino ang humarang sa kanilang daan. Ang gulong ng sasakyan ni Tessa ay tila nalock sa isang mabatong landas. Sa labas ng kotse, nakaharang si Anton. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagsusumamo at gulo. Ang mga ilaw ng kanyang sasakyan ay tila mga luha sa gitna ng kadiliman. Sa tabi ni Tessa, tahimik na nakatingin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmado, ngunit determinado. Tessa, please, makinig ka muna sa akin. Ang mga salita ni Anton ay parang isang bulong na hindi kayang abutin ang lakas ng hangin. Alam kong nagkamali ako, pero bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mga anak natin sila, Tessa. Lumingon si Tessa kay Gabriel, humihingi ng tahimik na pahintulot. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Dahan-dahang binuksan ni Tessa ang pinto ng sasakyan at bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad
na hindi na ipahayag ng ganda lamang. Anton, wala ka ng pagkakataon. Malamig niyang sagot. Ang mga kasinungalingan mo ang sumira sa lahat. Ang mga desisyon mo ang nagwasak sa ating pamilya. Hindi ko hahayaang masaktan muli ang mga anak ko. Lumapit si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat sa kanyang paghihirap. Alam kong nasaktan kita, pero mahal ko kayo. Kaya kong gawin ang lahat para lang makasama kayo. Ngumiti ng mapait si Tessa. You loved me? Do you even know what love is, Anton? You chose your mother over me. You chose lies over the truth. You chose your own ego over the happiness of your family. I was wrong! Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang nakalulungkot na sigaw sa dilim. I was blind. I was weak. Please, Tessa, tell me what I can do to make things right. There is nothing you can do, Anton. Mariing sagot ni Tessa. The damage is done. Ang puso ng mga anak ko ay hindi kayang paglaruan ng kahit sino. They already have a father. A real father who loves them unconditionally. Lumingon si Tessa kay Gabriel. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Tessa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Ang mga mata ni Anton ay napuno ng selos at sakit. Ikaw? Tanong ni Anton kay Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang ama ng mga anak ko? I am, Anton. Kalmadong sagot ni Gabriel. And I will always be there for them. They are my world. Sa isang iglap, nawala ang kontrol ni Anton. Ang selos ay tila isang apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Sinunog ang natitirang katinuan niya. Sumugod siya kay Gabriel. Ang kanyang kamao ay tumama sa mukha ni Gabriel. You took everything from me. Sigaw ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Tumayo si Gabriel, walang imik na tinanggap ang suntok. Sa halip na lumaban, hinarap niya si Anton at hinawakan ang kanyang mga braso. Anton, tama na. Hindi mo na mababago ang nakaraan. Kailangan mo nang tanggapin. No! Sigaw ni Anton. Hindi ako papayag na mawala sa akin ang mga anak ko. Ang mga anak mo ay hindi mawawala sa'yo. Malumanay na tugon ni Gabriel. You can still be a part of their lives, but not as a father, Anton. As a friend. Someone who can witness their happiness and know that you are also a part of it. Naramdaman ni Tessa ang paglambot ng katawan ni Anton. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Nakita niya ang isang bahagi ng Anton na kanyang minahal. Ang lalaking minsan ay naging kanyang mundo. Hindi ko kaya, bulong ni Anton. Kaya mo, sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. You have to. For them. For yourself. Tumingin si Anton sa kambal na nakasilip sa bintana ng sasakyan. Isang malaking luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang karangyaan, ang lahat ng kanyang kayamanan, ay walang halaga kumpara sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Sige, gagawin ko. Mahinang sambit ni Anton. Magsisimula ako ulit. Kahit ano pa ang mangyari, hihintayin ko ang araw na matanggap ako ng mga anak ko. Dahan-dahang tumango si Tessa. Ang bagong simula ay hindi madali. Ngunit ito ang tanging paraan upang mahilom ang lahat ng sugat. Binalingan ni Tessa ang kanyang mga anak at ngumiti. Let's go home, babies. Pumasok si Tessa sa loob ng sasakyan kasama si Gabriel. Iniwan nila si Anton na nakatayo sa ilalim ng buwan, nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Isang pag-asa ang nagniningning sa dilim. Isang pag-asa na ang katarungan ay maaaring makamtan at ang pagmamahal ay maaaring muling mamukadkad kahit pa mayroong malalim na sugat na nagawa. Ang dating gusot na mukha ni Anton ay tila nabalutan ng isang matinding kapayapaan habang nakaupo siya sa harap ng mga abogado. Ang kanyang dating mga ari-arian, ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, ang lahat ay nawala sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kalungkutan sa kanyang mga mata.
kundi ang isang uri ng kalinawan na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. "I am ready to tell the truth," matatag niyang sinabi sa mga abogado. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng kayabangan, kundi ng pagpapakumbaba. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaharap si Beatrice sa isang katulad na sitwasyon. Ang kanyang mga pekeng ganda, ang kanyang mga mamahaling damit, at ang kanyang palaging ngiti ay tila nawalan ng saysay. Nakaupo siya sa loob ng isang selda. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at ang kanyang puso ay puno ng matinding kalungkutan. "Tell us everything you know," wika ng mga pulis. Ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang awa. Sa loob ng ilang araw, ang buong bansa ay nagulat sa paglilitis ng mga De Los Reyes at ni Beatrice. Ang mga detalye ng kanilang mga kasalanan ay inilabas sa publiko. Ang bawat kasinungalingan ay itinatama at ang bawat biktima ay binibigyan ng hustisya. Lumabas sa media ang pekeng medical report na nagsasabing baog si Tessa, ang plano ni Doña Carmen na siraan ang kanyang dating manugang, at ang pagtatago ni Beatrice ng totoong ama ng bata na kanyang ipinagbuntis. Ang bawat pahayag ng saksi, bawat ebidensya na iniharap ay nagsilbing isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang sumasaksak sa puso ng mga gumawa ng kasalanan. Sa kabilang banda, si Tessa ay nanatiling tahimik. Hindi siya lumahok sa mga lilitis, hindi siya nagbigay ng anumang interview, at hindi siya nagpakita ng anumang galit. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, sa pagtatrabaho sa kanyang negosyo, at sa pagmamahal kay Gabriel na laging nasa kanyang tabi. Ang pinakamasakit na araw para kay Anton ay nang tanggapin niya ang tawag mula sa kanyang ama. "I am disappointed in you, Anton." Ang boses ni Doña Carmen ay hindi na puno ng pagmamahal, kundi ng malalim na pagkadismaya. "You brought shame to our family. You betrayed your own blood. We are cutting you off." Ang bawat salita ay tila isang matalim na sampal sa pisngi ni Anton. Nawala na niya ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at ang kanyang kayamanan. Ngayon, pati na ang kanyang pamilya ay itinatakwil na siya. Sa kanyang pag-iisa, dahan-dahang binuksan ni Anton ang lumang photo album. Nakita niya ang mga larawan ng kanilang masayang pamilya, ang mga larawan ng kanyang mga anak na tumatawa, at ang mga larawan ni Tessa na may dalang ngiti. Sa unang pagkakataon, nakita ni Anton ang tunay na kagandahan ni Tessa. Ang ganda na hindi galing sa makeup, kundi sa kanyang pagiging matatag, ang kanyang pagiging mabait, at ang kanyang walang katapusang pagmamahal. Dahan-dahan niyang itinupi ang photo album, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Ang mga anak niya, na ngayon ay malayo sa kanya, ang tanging pag-asa na natitira sa kanyang puso. Samantala, sa isang maliit na bahay na nasa gilid ng lungsod, si Beatrice ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat sa kanyang paghihirap at ang kanyang mga labi ay nangatal habang inaalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Marco bago siya arestuhin. "Hindi ka pa mananalo, Beatrice, dahil ang hustisya ay hindi kailanman nagpapatawad sa mga taong hindi marunong humingi ng tawad." Ang huling bahagi ng puzzle ay tuluyang nabuo. Si Beatrice ay napatunayang nagkasala sa mga kaso ng panloloko, pagtatago ng ebidensya, at pagtatangkang manloko. Ang kanyang kapalaran ay hindi na matatakasan, ang bilangguan. Ngunit ang higit na mahalaga kaysa sa pagkakakulong ni Beatrice ay ang pagkabuhay muli ng isang puso, ang pagkatagpo ng kapayapaan, at ang pagkatuto na ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay hindi kayamanan, kundi ang pagmamahal. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ng bahay ay tila humahalo sa kalungkutan ni Doña Carmen. Ang dating marangyang mansyon ng mga De Los Reyes ay unti-unting nagiging isang malungkot na bakuran. Ang mga alipin ay nagsialis. Ang mga kamay na dating naglilingkod sa kanya ay ngayon ay naglilingkod na sa iba. Ang mga alahas, mga damit, at mga mamahaling kagamitan ay dahan-dahang nawawala.
ipinagbibili upang matustusan ang lumiliit na bank account. Sa kanyang pag-iisa, si Doña Carmen ay nakaupo sa dating silid kainan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking retrato ng kanyang pamilya. Ang mga ngiti sa mga mukha ng kanyang mga anak at apo ay tila mga multo na ngayon, mga alaala ng isang panahon na hindi nababalik. Dahil sa pagkabunyag ng kanyang mga kasalanan, si Doña Carmen ay hindi natanggap sa lipunan. Ang mga kaibigan niya, ang mga kasosyo niya sa negosyo, at ang lahat ng kanyang dating kamag-anak ay unti-unting lumalayo sa kanya. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa kanyang paligid, at ang kanyang mga paa ay tila nakatayo sa isang malawak na disyerto na walang hanggan. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, nagulat si Doña Carmen sa pagdating ng isang abogado. Nakasuot ito ng isang itim na suit, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Habang iniabot niya kay Doña Carmen ang mga papeles. Doña Carmen, we regret to inform you that the bank has decided to foreclose on your properties. You have failed to make payments and your debts have exceeded your assets. Ang wika ng abogado, ang kanyang mga salita, ay tila mga sampal na nagpabagsak sa natitirang pag-asa ni Doña Carmen. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang mansyon, ang kanyang kayamanan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon ay unti-unti nang nawawala. Sa pagkakataong yun, nakita ni Doña Carmen ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang dating mapagmataas na babae ay naging isang matandang babaeng may mga mata na puno ng takot at pagsisisi. Ang bawat kunot sa kanyang mukha ay tila isang marka ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat puting buhok ay tila isang alaala ng kanyang mga paghihirap. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Naramdaman niya ang lungkot, ang pangungulila, at ang kawalan ng kapayapaan. Naisip niya ang mga salitang sinabi ni Tessa, "You chose your own ego over the happiness of your family." Sa kanyang pag-iisa, naalala ni Doña Carmen ang mga luhang tumulo sa kanyang mga pisngi nang makita niya ang kanyang apo, sina Leo at Luna, sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ang mga bata ay hindi na siya kilala at ang kanilang mga puso ay tila nanigas sa kanya. Isang hapon, habang nakatingin si Doña Carmen sa lumalabo na liwanag ng araw, narinig niya ang isang boses sa likod niya. "Mama, bakit mo ginawa sa amin to?" Lumingon si Doña Carmen at nakita si Anton na ang mga mata ay puno ng sakit at galit. "Anton, patawarin mo ako." "Patawarin ka?" Ang pagtawa ni Anton ay walang galak. "You destroyed our family, Mama. You pushed Tessa away and now, we have nothing." Inabot ni Doña Carmen ang kamay sa kanyang anak, ngunit umatras si Anton. "No, I cannot forgive you. Not now, maybe, not ever." Ang bawat salita ni Anton ay tila isang malaking bato na tumama sa kanyang puso. Ang kanyang sariling anak ay hindi na siya kayang patawarin. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Doña Carmen ang isang kakaibang kahungkagan, ang katotohanan na ang kanyang kayamanan ay hindi nakabili ng pagmamahal, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbigay ng kapayapaan, at ang kanyang kapalaluan ay nagdala lamang ng ganap na pagkalugi. Sa paglabas ng huling araw ng kanyang buhay, si Doña Carmen ay nag-iisang nakaupo sa isang maliit na bahay na walang laman kundi ang kanyang pagsisisi. Sa harap niya ay ang isang lumang larawan ni Tessa, kasama ang kanyang mga anak. Ang mga ngiti ng mga bata ay tila isang matinding pasanin, isang alaala ng pag-ibig na hindi niya pinahalagahan. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag, isang tanong ang nag-iisang sumagot sa kanyang isipan, tulad ng isang laso na nanunuot sa kanyang pagkatao. Paano mo mahahanap ang kapayapaan kapag ikaw mismo ang nagwasak sa lahat ng maganda sa iyong buhay? Ang mga bintana ng selda ay tila mga mata na nakatanaw sa kanyang kawalan ng pag-asa. Sa loob ng kulungan, si Beatrice ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang ganda ay nawala.
Ang kanyang mga damit ay gusot at ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang matinding kahungkagan. Ang bawat ingay ng mga susing tumutunog sa pasilyo ay tila isang hudyat ng kanyang pagbagsak. Sa mga unang araw niya sa kulungan, pilit niyang inisip ang pagtakas. Pinangarap niyang muling maging ang mapagmataas na babaeng nakasanayan niyang maging, na magagawang manipulahin ang lahat upang muling maangkin ang lahat ng kanyang inakala na kanyang karapatan. Ngunit sa bawat pagsubok niya, ang katotohanan ay tila isang malakas na puwersa na pilit siyang ibinabagsak. Naramdaman ni Beatrice ang matinding pagkalungkot. Wala siyang makakausap, walang makakapitan. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kasamahan, ang lahat ay tumalikod sa kanya. Ang kanyang dating kasintahan, si Anton, ay hindi na siya nililingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay nalulugmok sa kanyang kalungkutan at hindi na siya kayang tulungan. Isang araw, habang nakaupo sa kanyang masikip na selda, narinig ni Beatrice ang isang boses. Ang boses na yon ay tila isang anino mula sa kanyang nakaraan. Ang boses ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan at sinira. "You destroyed my life, Beatrice." Ang boses ni Marco ay malamig at mapait. Sa harap niya, ang dating waiter, na ngayon ay isa sa mga kasamahan niya sa kulungan, ay nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. "Ginawa mo akong tanga. Ginamit mo ako. Pero ngayon, ang tadhana na ang maglalaro sa atin." Hindi nakasagot si Beatrice. Ang kanyang mga salita ay tila nanigas sa kanyang lalamunan. Ang mga kasalanan niya ay nagsisimulang magbalik-balik sa kanyang isipan. Sa mahabang gabi, habang pinagmamasdan niya ang dilim, nakita ni Beatrice ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang mapagmataas na Beatrice. Ito ay isang babaeng puno ng takot. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at ang kanyang puso ay nababalutan ng matinding kalungkutan. Naramdaman niya ang pagkabigo. Naramdaman niya ang galit sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Beatrice na siya ay nag-iisa, na ang kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan at na ang kanyang mga aksyon ay may katumbas na kabayaran. Sa kanyang pag-iisa, unti-unti niyang inamin ang kanyang mga kasalanan. Inamin niya ang pagtataksil, ang pagpaplano ng pagtataksil, at ang lahat ng kanyang pagtatangka na sirain ang buhay ng iba. Sa araw ng paghatol, si Beatrice ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang hukom ay nagbigay sa kanya ng isang mahabang sentensya na nagsasabi na ang kanyang mga kasalanan ay hindi kayang patawarin. Habang tinatanggap niya ang kanyang kapalaran, narinig ni Beatrice ang isang boses sa likuran niya. Ito ay boses ng kanyang abogado na nakahawak sa kanyang braso. "You have to accept your fate, Beatrice," ang sabi ng abogado. "Wala na tayong magagawa." Dahan-dahang tumango si Beatrice. Habang tinatanggap niya ang kanyang kapalaran, natanto niya na ang katotohanan ay hindi kayang takasan, na ang lahat ng kanyang pagtataksil ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Habang nakatingin sa madilim na langit, isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung mayroon man, mayroon bang paraan para mapawi ang kanyang mga kasalanan at makamtan ang kapayapaan? Ang mga luha ni Anton ay tila mga bulalakaw na bumagsak sa lupa, nagbibigay ng liwanag sa kadiliman ng kanyang kalungkutan. Sa loob ng kanyang munting apartment na malayo sa kanyang dating yaman, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Nakatitig siya sa mga larawan ng kambal na kanyang hindi makakapiling, sina Leo at Luna. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay tila isang matinding pasanin, isang paalala ng isang pamilyang kanyang winasak. Tinawagan niya si Tessa, ngunit ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot. Nagpunta siya sa kanilang tahanan, ngunit ang mga gwardiya
ay nagpaliwanag na hindi siya pwedeng makalapit. Naramdaman niya ang kawalan, ang pag-iisa, at ang matinding pangungulila. Ang kanyang buhay ay tila isang bangkay na humihinga, walang kabuluhan at walang direksyon. Isang araw, habang naglalakad siya sa parke, nakita niya ang mga bata na naglalaro. Sila ay tumatawa, tumatalon, at nagtatakbuhan, puno ng sigla at saya. Ang kanilang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin, at ang kanilang mga ngiti ay tila mga bulaklak na sumisibol sa gitna ng tag-init. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Sa tabi ng mga bata, nakita niya si Gabriel. Nakaupo ito sa isang bangko, binabantayan ng kambal. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel habang pinagmamasdan niya ang kambal na masayang naglalaro. "Can I talk to you?" Tanong ni Anton kay Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina at may pagmamakaawa. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang paghuhusga, ngunit may kalaliman ng pag-unawa. "Of course, Anton. Come, sit with me." Naupo si Anton sa tabi ni Gabriel. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. "I miss them," bulong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "I miss my children." "I know," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamalasakit. "They miss you too, Anton. But they need time. They need to heal. They need to know that you are truly sorry." "I am sorry, Gabriel. More than you know," sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. "I was blind. I was selfish. I hurt them and I hurt Tessa. I will do anything to make things right." "The best thing you can do is to let them be happy, Anton," sagot ni Gabriel. "Show them that you respect their happiness, that you support their journey. Let them see that you are no longer the man who hurt them." Pinunasan ni Anton ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sariling kasalanan, ang kanyang ego, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kawalan ng malasakit. "How can I do that?" tanong ni Anton. "Start by respecting their boundaries," sagot ni Gabriel. "Let them see that you have changed. And then, maybe, just maybe, time will heal their wounds. Maybe they will give you a second chance." Dahan-dahang tumango si Anton. Hindi ito madali, ngunit ito ang tanging pag-asa na natitira sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga buwan, nakita ni Anton ang mga bata. Hindi na siya nagtangkang lapitan sila, ngunit sa halip, nagmasid lamang siya mula sa malayo. Sa bawat araw, nakita niya ang kambal na masaya at mas lalong nagiging malapit kay Gabriel. Sa bawat ngiti ng kambal, nadarama niya ang matinding pagmamahal at pagmamalasakit ni Gabriel sa kanila. Isang araw, habang nakaupo siya sa isang coffee shop, nakita ni Anton si Tessa na naglalakad sa labas. Ang kanyang ganda ay tila nagliliwanag, ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Lalapit na sana si Anton sa kanya, ngunit nagbago ang isip niya. Hinayaan niya si Tessa na magpatuloy sa kanyang buhay. Sa pagdaan ng panahon, nakita ni Anton ang kambal na nag-aaral sa isang magandang paaralan. Minsan, nakita niya sila na nakasakay sa bisikleta kasama si Gabriel. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ang kambal, naramdaman niya ang kalungkutan na naging pag-asa, ang pagsisisi na naging inspirasyon. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa isang maliit na trabaho, nakatanggap si Anton ng isang sulat. Ang sulat ay mula sa kanyang anak, si Leo. Sa loob ng sulat nakasulat ang, "Dear Dad, we miss you. We want to see you. Mom says it's okay." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang sulat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang lahat ng kanyang paghihirap ay may katuturan. Ang katarungan ay natamo, ang mga sugat ay naghilom, at ang pag-ibig ay muling sumibol sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Ang liwanag ng araw ay tila isang halik sa pisngi ni Tessa habang nakaupo siya sa tabing dagat.
kasama si Gabriel at ang kanilang kambal. Ang asul na karagatan ay naglalahad ng walang hanggang kapayapaan at ang hangin ay humahagod sa kanilang buhok, nagdadala ng halimuyak ng asin at kalayaan. Sa kanilang tabi, naglalaro sina Leo at Luna. Ang kanilang mga tawanan ay tila mga musika na sumasabay sa ritmo ng alon. Ang kanilang mga mata ay kasing liwanag ng araw at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Happy anniversary, mahal ko! Bulong ni Gabriel sa kanyang tainga, sabay halik sa kanyang noo. Happy anniversary, Gab! Sagot ni Tessa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Ito na ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. Ang nakaraan ay tila isang malayong bangungot. Ang paghihirap, ang pagtataksil, ang pagkawala. Lahat ng yun ay tila isang malabong alaala. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ni Tessa ang lakas na bumangon, ang lakas na magmahal, at ang lakas na magpatawad. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi na sa material na bagay, kundi sa mga taong nagmamahal sa kanya, sa mga taong tinatanggap siya kung ano siya, at sa mga taong handang makipaglaban kasama niya. Mommy, can we build a sandcastle? Tanong ni Luna habang hinahawakan ang kamay ni Tessa. Ngumiti si Tessa at tumango. Of course, sweetheart. Habang nagtatayo sila ng kastilyo sa buhangin, napansin ni Tessa si Anton na nakatayo sa malayo, nagmamasid sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan. Ang kanyang nangiti ay nagpapakita ng kaligayahan na hindi niya nagawang ipahayag noon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tessa ang isang kakaibang pagmamahal para kay Anton. Hindi na ito galit o poot, kundi isang uri ng awa. Awa para sa isang taong natutong mahalin sa huli. He has changed, Tessa. Bulong ni Gabriel, na tila nabasa ang kanyang iniisip. He has found peace. Dahan-dahang tumango si Tessa. Inabot niya ang kamay ni Gabriel at mahigpit na hinawakan. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi perpekto. May mga panahon ng pagsubok, ng pag-aalinlangan, at ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang pag-ibig ay nananatili. Isang lakas na walang katapusan. Nang matapos ang kanilang pagtatayo ng kastilyo, nagpasya silang maglakad sa dalampasigan. Hinawakan ni Tessa ang kamay ni Gabriel habang sina Leo at Luna ay nagtatakbuhan sa kanilang harapan. Do you think he will be okay? Tanong ni Tessa. He will be, sagot ni Gabriel. The past is the past. The important thing is the present and the future. Sa kanyang paglalakad, nakita ni Tessa ang mga bakas ng kambal sa buhangin, ang mga bakas ng kanilang mga paa, ang mga bakas ng kanilang pagmamahal. Napagtanto niya na ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay perpekto para sa kanya. At sa paglubog ng araw, sa pagtatapos ng kanilang mahabang paglalakad, huminto sila sa harap ng dagat. Sa kanyang harap, ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa langit. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanilang mga isipan ay puno ng kapayapaan. I love you, Gabriel, bulong ni Tessa. I love you too, Teresa. Always and forever, sagot ni Gabriel, sabay halik sa kanyang labi. Ang dagat, ang langit, ang mga bituin, lahat ay nagiging saksi sa kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos, ngunit sa huli, natagpuan nila ang kapayapaan, ang kaligayahan, at ang pag-ibig na walang hanggan.